Kaya nga po magandang balita dahil kung wala ito, wala talaga tayong magandang balita dito sa mundo. Amen? Kaya nga napakahalaga na bawat isa sa atin ay alam natin kung ano yung magandang balita. Para hindi kung ano-ano ang isinishare natin sa mga tao. Kung babasahin natin ang tagline, ulitin ko muli ng Montalban Community Church of Jesus Christ. Sa logo natin, yung tagline natin, sharing God's good news to our community. Ibahagi ang magandang balita sa ating pamayanan. Paano mo ibabahagi ang magandang balita kung hindi mo alam? At yun ang dahilan bakit pinag-aaralan natin. Okay? Ano ba yung magandang balita? Actually, gusto ko lang reviewin yung 2 points at babalikan ko yung 3 puntos kasi noong nakaraang linggo, pag paumanin po ninyo, medyo nagmamadali po ako. Dahil una, medyo na-delay po yung ating pagsisimula dahil may problema po yung wire ng ating LCD projector. Kaya medyo nagmadali po ako. Napakahalaga pa naman ng 3 puntos na yon. At yun ang gusto kong balikan ngayong araw na ito, no? Ano yung magandang balita na dapat nating ibahagi? Okay. Bilang pagbabalik-aral po, review lang po ito, bibilisan ko po. Una, ang magandang balita na dapat nating ibahagi. Number 1, ito lamang ang ipinangaral ni Pablo at ng mga apostol. Sabi nga po, di ba, sa verse 1a, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo, magandang balita ang ipinangaral ko sa inyo. At sa verse 11, sabi niya, kaya't maging ako o sila, ito ang pinapangaral namin. So napag-aralan natin na ang mga apostol ng Panginoon walang ibang ipinapangaral sa mga tao, kundi ang magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yun ang iniutos ng Panginoon, na yun ang dalhin na mensahe. At sa atin po, na mga Kristiyano sa ating modern day, ang mensahe ng magandang balita hindi po nagbabago. Napag-aralan natin na the gospel is an eternal gospel. Pag sinabing gospel, magandang balita, ang magandang balita ay walang hanggan. Akala kasi natin ang magandang balita ngayon lang sa New Testament, hindi po. Kahit po sa Old Testament, ay pinapahiwatig na doon ng Diyos ang magandang balita sa tao. Na ibig sabihin, ang tao kahit nagkasala, pero may pag-asa ang tao dahil kay Kristo. Yun ang magandang balita po. Dahil kung wala si Kristo, ang masamang balita, wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya mula lumang tipan, sa lahat ng mga aklat sa lumang tipan, ay nandun po, nahayag, ipinapahiwatig. Every page of the Old Testament, it breathes the good news tungkol kay Kristo. Yung mga sakripisyo ng mga tao nung araw, nila Adan, nila Abel, nila Noah, yung sakripisyo nila Moses sa tolda ng tipan, yung pagsasacrifice nila David, lahat po yun, it points only to one, ang magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi po nagbabago yon mga kapatid. Hindi lang noong nakaraan, hindi lang ngayon, maski sa darating na panahon, ang mensahe po ng magandang balita, hindi nagbabago. At iisa lang po ang magandang balita. Kapag may gawain po na hindi magandang balita ang ipinipreach, yun po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At ang sabi ni Apostol Pablo sa mga mangangaral na hindi ang magandang balita ni Kristo ang ipinapahayag, sila ay anathema. Pag sinabing anathema, sila ay devoted to destruction o itinalaga sila sa kapahamakan. Kaya mahirap po sa mga mangangaral na hindi ang magandang balita ni Kristo ang ipinapahayag. Sabi nga ni Apostol Pablo, yan ang ipinahayag ko, yan ay pinangaral ko. At pati yung ibang mga apostol, iisa lang
ang mensahe namin. Dahil iisa lang ang magandang balita na makapagliligtas sa makasalanan. Amen? Pangalawa, napag-aralan natin na hindi lang ito yung pinangaral ni Pablo at ng ibang mga apostol, kundi number 2, ito lamang ang tanging saligan ng pananampalataya para maligtas. Sabi nga po sa verse 1, letter B, yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan. Sabi natin saligan. Pag sinabing saligan, doon ka nakasandig. Yun ang pinakapundasyon mo. Kaya nga sabi na ni Apostol Pablo, walang ibang pundasyon na ilagay kundi si Kristo. Hindi si Birheng Maria. Hindi ang pastor, hindi ang ministro, hindi ang Papa sa Roma. Si Kristo ang pinakasaligan natin. Yung magandang balita kay Jesus. Sabi nga niya, yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, letter A, naligtas kayo sa pamamagitan nito. Alam niyo mga magulang ko at mga kapatid, pag walang magandang balita na pinanampalatayanan ng tao, ang tao walang kaligtasan. Kahit na sinasabi ng mga taong mabait yan, kahit na sinasabi ng asawa mo mabait ka, ng mga anak mo na okay ka, ng mga kapitbahay mo sinasabi nilang mabuting tao yan, malibang sumampalataya ka sa magandang balita, walang kaligtasan. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang makasalanan ay nasa magandang balita. Ni kami, wala kaming kapangyarihang iligtas kayo. Ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang makasalanan ay nasa magandang balita sa sinumang mananampalataya. That's the power of God. Siguro po sa next preaching ko po, I will share to you yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit ang magandang balita ang kapangyarihan ng Diyos? Sabi nga dito, ito lamang ang tanging saligan ng pananampalataya para maligtas. Pakisabi mo sa katabi mo, wala nang iba. Gusto mo maligtas? Pag namatay ka, pupunta ka sa langit? Makasama mo ang Diyos, magpawalang hanggan? Ito lang ang pinakasaligan ng pananampalataya. Ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sabi nga ni Pablo, di ba, naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kaya alam nyo, napakahalaga ng magandang balita na ang tao'y makapakinig nito. Dahil pag ang tao hindi ito nakapakinig, wala siyang pag-asa na pumunta sa langit at makasama ang Diyos ng walang hanggan. Hindi natin pwedeng pagbatayan yung ating mga mabubuting ginagawa. Dahil ang sabi ng Biblia, yun ay maruming basahan lang sa mata ng Diyos. At kung ang kaligtasan ng pagbabatayan ng Diyos ay ang mabubuting gawa, makinig kayo, mayayaman lang ang pupunta sa langit. Bakit? May pera sila eh. Meron silang pampagawa ng mga simbahan. May pantulong sila sa mga mahihirap. Paano yung mahihirap na walang pera? Kaya napakabuti ng Diyos ang kaligtasan natin na hindi nakabatay sa mabubuting gawa, kundi nakabatay sa ginawa ni Jesucristo para sa atin. Kung meron kaisa-isang magandang balita na dapat nating ibahagi sa mga tao, después, may isa lamang mensahe na kung saan ang tao ay magkakaroon ng matibay na pundasyon na pwede mong isandig ang lahat-lahat sa buhay mo sa mensaheng ito. Kaya nga sa totoo lang, ang naliligtas pag sumampalataya ka sa magandang balita, you do not surrender 99.9% of your life. When you believe the good news, you surrender 100% of your life. Kaya pwede nating isandig ang buong buhay natin, ang ating kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang. Sabi ng Hebreo 9 verse 27,
Minsan lang itinakda sa taong mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Pagkatapos ng buhay na ito, meron tayong haharapin. At kung hindi tayo sumampalataya sa magandang balita, wala tayong pag-asa makasama ang Diyos. At ang naghihintay sa atin ay walang hanggang kapahamakan. Una sa impyerno, pangalawa sa dagat-dagatang apoy. Kaya mahalaga magandang balita, mga kapatid. Kaya nga tayo na naririto bilang Church ng Panginoon, napakahalaga na malaman natin, ano ba yung magandang balitang ito? Mag-aral tayo kasi pag hindi tayo nag-aral, wala kang ibabahagi sa mga tao. At kung magbahagi ka man sa mga tao tungkol kay Kristo, tiyak, mali ang ibabahagi mo sa mga tao. At kapag mali ang ibinabahagi natin sa mga tao, walang kaligtasan yung mga taong binabahagi na natin. Number one, dapat nating bahaginan, makinig kayo, ay ang mga pamilya natin. Kumusta ba yung mga pamilya natin? Tayo ba'y nagkakasya na tayo na lang ang pupunta sa langit? Hello? Alam mo, huwag ka na mag-ambisyong pumunta pa, mag-missionary sa China o sa Africa. Doon lang sa pamilya mo, kung ano yung natutunan mo, tinanggap mo kay Kristo, ibahagi mo. May kasabihan nga, charity begins at home. Dapat, kung merong kauna-unahang babahagi na natin na magandang balita, dapat yung mga mahal natin sa buhay. Naintindihan niyo po ba? Yun ang tinatawag sa Griego na oikos. Ibig sabihin, household. Dapat yun ang maging unang sphere of influence natin. Kasi kung merong mga taong nakikita nila yung pagbabago sa buhay natin, yung mga pamilya natin. Naintindihan niyo po? Sila ang unang makakakita ng pagbabago mo. Kung talagang binago ka ni Jesus. Dahil ako po'y naniniwala, ang taong totoong sumampalataya sa magandang balita, mababago buhay mo. Mababago buhay mo. You will be transformed from glory to glory. Dahil hindi sa sarili natin, kundi yung Kristong titira sa atin, sa ating pakikipagniig at pakikipag-isa sa Kanya, at pagtitiwala natin sa Jesus na nakatira sa puso natin, yung Jesus na yon ang magbabago sa atin. Dahil hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Sino sa inyo nakakita na ng tiger doon sa Avilon? Di ba yung tiger may stripes? Di ba may guhit-guhit? You know the tiger? You know? No? Napakalaking hayop. Tanong, kaya bang baguhin ng tigre yung mga stripes sa kanyang balat? Kaya ba? No. Kung hindi kayang baguhin ng tigre yung kanyang stripes, ganun din tayo, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Diyos lang ang makapagbabago sa atin. Kaya if you are banking or you're trusting on your good works, nagkakamali ka, kapatid. Kaya nga itong, sabi nga ni Apostol Pablo, ito lamang ang tanging saligan ng pananampalataya para maligtas. Walang ibang sinaligan ng mga tao mula pa nung una. Si Abraham, nanalig siya sa magandang balita, naligtas siya. Bagamat hindi pa pinapanganak si Kristo, but they believed in the coming Christ. Ang mga tao ng Diyos sa lumang tipan, they looked forward. Hindi pa pinapanganak yung Kristo, pero naniwala na sila, sumampalataya na sila, na may darating na Kristong mamamatay sa krus at magbabayad ng kanilang kasalanan.
They believed in Jesus. They surrendered their life to that good news at sila'y naligtas. Tayo naman po, in the New Testament, we look backwards. Sabihin mo sa katabi mo, backwards. Kung sila Abraham ay nakatingin forward, tayo naman dahil si Kristo 2,000 years ago namatay na at nabuhay maguli, nakatingin naman tayo pabalik. Whether you look forward or you look backwards, you will be saved if you will put your trust in Christ. Kaya nga, ito yung tanging saligan ng pananampalataya para maligtas. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Naligtas kayo sa pamamagitan nito. At na-share ko po sa inyo mga kapatid na ang totoong naligtas at totoong sumampalataya sa magandang balita, ibig sabihin, hindi ka naaalis doon sa pananampalatayang iyon. Sapagkat matatag di ba? Sabi nga, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Meaning to say na, ang taong totoong sumampalataya sa mabuting balita, hindi ka nabibitaw doon. Bagamat kuminsan tayo'y nadadayak, tayo'y naimpluwensyahan ng mga maling katuruan, pero dahil ikaw ay totoong naligtas, babalik at babalik ka doon sa katotohanan. Yung mga taga-Galasya, naligtas sila, pero merong maling katuruan na dumating sa kanila. Medyo naimpluwensyahan sila nung una, pero ako'y naniniwala na hindi sila nagpatuloy sa ganon. Alam mo kapatid, makinig ka. Pag ikaw ay totoong iniligtas ng Panginoon dahil sumampalataya ka sa magandang balita, hindi ka mamamatay na ang dala-dala mo ay maling katuruan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mamamatay. Dahil saligan mo ang magandang balita, ibig sabihin hanggang sa huli, hanggang sa wakas, hindi ka lilihis, hindi ka aalis dito. Alam mo kung bakit? Ito ang magandang balita. Hindi dahil malakas ang kapit natin sa Diyos. Alam mo kung ang pagbabatayan ng Diyos, yung kapit natin sa Kanya, may mga pagkakataon, hindi ba nanghihina tayo? May mga pagkakataon na nawawala yung kapit natin sa Kanya? Di ba? Pero alam nyo, kaya tayo magpapatuloy hanggang sa wakas. Hindi dahil kung gaano kalakas ang kapit natin sa Panginoon. Kaya tayo magpapatuloy hanggang wakas dahil yung kamay ng Diyos ang nag-iingat sa atin hanggang wakas. You know, the reason why we persevere is because God preserves us. Kaya tayo magpapatuloy hanggang sa wakas, hanggang kunin tayo ni Kristo. Kaya tayo magtsatsaga, kaya tayo magtitiis, dahil ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Kung sarili lang natin, ingatan natin sarili natin, ay, hindi natin kayang ingatan. Bibigay at bibigay tayo. Huhulagpos at huhulagpos tayo. Pero salamat na lang na ang kaligtasan ay hindi pala sa tao. Ang kaligtasan pala'y sa Diyos lamang. Kaya alam nyo, sa totoo lang, ang tao wala may pagmamalaki. Na Panginoon, kaya ako naligtas dahil ginagawa ko ito, Wala tayong ipagmamalaki ni katiting. Mula sa umpisa hanggang sa huli ang kaligtasan ay sa Diyos. Yun tayo ay makapagpatuloy sa buhay Kristiyano, biyaya at habag lang ng Panginoon yun. Dahil tinawag ka ng Panginoon, yung mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa atin, hallelujah, hanggang sa pagbabalik ni Kristo, tatapusin ng Panginoon yun. Isa sa katuparan ng Diyos yun. And you know what? Faithful is He that promised. Tapat ang nangako sa atin.
Paano, Pastor? May mga pagkakataon nalalaglag tayo, Kristiyano na tayong lahat. Bumabagsak tayo. Yes, alam ng Diyos yun. And you know, God has His ways. May mga pamamaraan ng Diyos para ibalik tayo sa Kanya. Kung ikaw ay totoong naligtas, ikaw ay totoong sumampalataya sa magandang balita, may paraan ng Diyos para ibalik tayo sa Kanya. Sabi nga, kabutihan ng Diyos para magsisi tayo. At kung medyo tayo ay, sabi nga, stubborn, to the point na tayo didisiplinahin. Sabihin mo sa katabi mo, didisiplinahin. Didisiplinahin tayo ng Panginoon. Alam niyo yung disiplina, tumingin kay Pastor, ang disiplina, it doesn't mean na ang Diyos ay malupit. Basahin niyo yung Hebreo chapter 12, pag dinidisiplina tayo ng Diyos, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. At kapag dinidisiplina ka ng Panginoon, ang ibig sabihin, itinuturing kang anak ng Diyos. Hindi ka anak sa labas. Kaya kung tayo, medyo stubborn tayo, medyo pasaway tayong Kristiyano, we will be disciplined by the Lord para hindi tayo magpapatuloy doon sa ginagawa natin. Dahil ang sabi ng Biblia, he that is born of God does not continue in sin. Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi naman sinabing hindi ka nagkakasala. Ibig sabihin, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Meaning to say na kapag ikaw ay totoong sumampalataya sa magandang balita, tingin sa akin, ang kasalanan hindi mo na practice. Sabihin natin, practice. Hindi katulad nung hindi pa tayo naliligtas, di ba? Praktisado natin ang kasalanan eh. Yun ang way of life natin eh. That's our way of life, to sin. Wala tayong ginawa, kabi-kabila, kundi gumawa ng kasalanan. Pero nung naligtas tayo, si Kristo'y tumira sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, iba na ang inclination natin. Iba na ang takbo ng mga isip natin. Bagamat kuminsan natutukso, bagamat kuminsan bumabagsak, pero bumabalik at bumabalik tayo doon sa tamang daan. Dahil ang Diyos ang nagbabalik sa atin. Hindi tayo. Amen? Kaya alam mo, pag tayo ay may relasyon sa Panginoon, dito pa lamang sa buhay na ito, nararanasan na natin kung ano yung may tunay na relasyon sa Diyos. Naintindihan niyo po? Bakit alam kong sabihin? Naranasan ko eh. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, yun ang nais kong sabihin sa inyo, na kapag tayo totoong sumampalataya sa magandang balita, nagiging saligan ito. No? It becomes our firm foundation na hanggang sa wakas ay tunay ngang tayo ay sumasampalataya sa tinanggap natin. Pero yung mga hindi totoong naligtas, alam nyo, sa totoo lang, sad to say, maraming dumadalo sa church na akala mo ligtas sila. No offense meant, ha? Ginagawa din nila yung ginagawa natin, pero alam mo, pagdating ng time, i-expose sila ng Diyos. Ihahayag sila ng Diyos. Sabi nga sa unang Juan na, lumabas sila dahil hindi pala talaga sila kasama natin. Kaya there will be people in the church na pagdating ng time, they will go out. Itatakwil nila ang church, ang pananampalataya dahil simula pa nung una, ano sabi nga sa Weymouth New Testament? Napaganda ng translation sa Weymouth New Testament? Yan. Ayan. Sa pamamagitan nito ay nagkakamit kayo ng kaligtasan kung inyong iniingatan sa inyong mga isip ang mga salitang ipinahayag ko sa inyo, maliban na lang kung ang inyong pananampalataya ay hindi tunay mula pa sa umpisa. May mga tao kasi na nasa church sila pero hindi pala totoo talaga yung kanilang pananampalataya. Although, umaawit sila, nagdadala ng Bible, diba? Sumasayaw, nagbibigay sa Panginoon, pero hindi pala tunay ang pananampalataya nila mula sa umpisa. Paano mo malalaman na tunay ang pananampalataya ng tao? Una, nakita niya sarili niya, makasalanan siya.
Hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Pangalawa, pagsisisihan niya, mga kasalanan niya, tatalikod siya sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At pangatlo, isusuko niya ang buong buhay niya kay Kristo. Alam niyo, ang totoong Kristiyano ay nagsuko ng buhay kay Jesus. You surrendered your whole life to Jesus Christ. Yun ang totoong sumampalataya. Kaya yung mga hindi tunay ang kanilang pananampalataya mula sa umpisa, hindi sila magpapatuloy talaga. Na-share ko nga sa inyo na meron kapatiran sa Japan na nakipag-chat sa akin sa Facebook Messenger dahil ginugulo siya ng isang pastor. Na sabi sa kanya, bakit ang ginagamit yung Bible hindi King James? Parang ibig nila sabihin na kapag ang ginagamit nyo ay hindi King James, parang wala kayong kaligtasan. Alam mo mga kapatid, makinig kayo. Ang kaligtasan wala sa King James o NIV o wala sa New King James. Ang kaligtasan ay na kay Kristo. Kaya kung may pupunta sa inyo, sasabihin, bakit yan ang Bible na ginagamit nyo? Tapos sasabihin pa, yun daw Bible natin, witchcraft. Yan daw ay pangkukulam. Kaya nga mahalaga sa atin na hindi lamang isang version ng Bible ang ginagamit natin. Di nyo ba napansin si Pastor pag nagtuturo, iba-ibang version ang ginagamit ko? Bagamat mayroon tayong isang preaching Bible na Tagalog, pero gumagamit ako sa aking pagpapaliwanag na iba't ibang mga version. Tulad yan, I use the Weymouth New Testament. No? Marami po akong version ng Bible sa bahay. Kaya nga mga magulang ko at mga kapatid, ito ang tanging saligan. Dito tayo pwedeng sumandig para maligtas. At ang sino man magtiwala sa magandang balita, hindi ka madidisappoint. Hindi ka masisiphayo. Naunawaan niyo po. Gusto kong pumunta sa ikatlo, the third and the last. Number 3, ano ba yung magandang balita? Hindi lamang ito yung pinangaral ni Pablo at iba pang mga apostol, at hindi lamang ito ang tanging saligan ng pananampalataya para maligtas. Kundi, number 3, ito lamang ang mensaheng nakasentro kay Jesucristo. Lamang. Sabi ng verse 3 at verse 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Ano yun? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Mga minamahal ko mga magulang at kapatid sa Panginoon, iyan po ang magandang balita. Yung palakpak ninyo, parang hindi magandang balita ang tinanggap niyo. Yung mga tao sa barangay, pag narinig nilang si Alden nandyan at saka si Yaya Dab, halos maghiyawan sa kagalakan. Para sa kanila, magandang balita yon. Hindi ba yan ang magandang balita, mga kapatid? O sige nga, palakpakan nga po natin ulit. Hindi ba magandang balita yan pag sinabi sa iyo, dahil kay Kristo, hindi ka na sa impyerno pupunta, sa langit ka pupunta? Masamang balita ba yon? Ano magiging reaction mo kung sabihin sa Diyos, kahit nagkasala ka, kahit ikaw ay papuntang impyerno, pero dahil kay Kristo, sumampalataya ka, hindi ka na papuntang impyerno, papunta kang langit. Ano magiging reaction mo? Sige nga, ano magiging reaction mo? Kaya lang tayo mga Kristiyano, mababaw kasi pagkakaunawa natin. Gano'n, Pastor. Okay. Wala pa naman Di ba? Saka na lang pag dumating na yon. Mga gano'n no? Alam niyo ba na ang totoong pananampalataya, makinig kayo,
Ngayon pa lang, binibigyan ka na ng katiyakan sa langit ka pupunta. Alam niyo ba yung mga Jehovah's Witnesses, bakit sila lakad ng lakad, nagbabahay-bahay? Alam niyo kung bakit? Wala silang katiyakan ng kaligtasan. Kaya kinakailangan gumawa sila ng gumawa. Mentras mas maraming bahay ang mapuntahan nila, mabahagi na nila ng doktrina nila, mas nakatitiyak silang sa langit sila pupunta. Pag tinanong mo sila, sa langit ka pupunta, ewan ko, saka ko lang malalaman pag namatay ako. Ang hirap nung ganong pananampalataya. Pero ang totoong pananampalataya, ang pinananahanan ni Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. Dito pa lang may buhay na walang hanggan ka na. Hindi ba kayo natutuwa doon? Are you not glad that you can have that total assurance na sa langit ka pupunta? Hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Jesus. Okay. Una sa lahat, ang magandang balita ni Kristo ay tungkol sa kasalanan. Sabi natin kasalanan. Ano sabi diyan? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Hindi sinabing si Kristo ay namatay dahil sa iyong kahirapan. Hindi sinabing dahil sa iyong kalungkutan, dahil nag-break kayo ng boyfriend mo. Walang sinabing ganon. Ang magandang balita ni Kristo, number 1, ay tungkol sa kasalanan. Kasalanan ng sangkatauhan. Bakit ito magandang balita? Sapagkat ito lamang ang tanging sagot o tugon, solusyon sa tunay na problema ng bawat tao dito sa mundo. Ano yon? Kasalanan. Alam mo, ang problema ng tao, hindi naman yung mahirap siya, wala siyang pera, walang trabaho, o wasak ang kanyang pamilya. Hindi naman yun ang tunay na problema ng tao eh. O wala siyang peace of mind, o wala siyang pag-asang mabuhay pa dito sa lupa. Kaya ang tao nagkakaganon, makinig ka dahil ang tao ay gumawa ng kasalanan. Kaya ang tunay na problema ng tao, kasalanan. Yung kanyang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos, yun ang totoong problema ng bawat tao dito sa lupa. Isaiah 59 verse 1 and 2, anong sabi? Makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga pakilakas, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga nagdalangin. Alam mo, ang problema ng tao, hindi naman yung problema niya sa asawa o problema sa anak o problema sa biyenan o sa manugang o problema sa kasamaan sa trabaho o kapitbahay. Ang problema ng tao, tingin kay pastor, yung relasyon niya sa Diyos. Dahil sa kasalanan natin, naputol yung ugnayan natin sa Diyos kahit na may relihiyon ka pa. You can be religiously sincere and yet, you are lost. Dahil ang tunay na problema ng tao, dahil sa kasalanan, yung relasyon niya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at matuwid, at na-offend natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsalangsang sa kanyang mga kautusan. At dahil dito, bawat tao pagbabayaran ang kasalanan. Sabihin natin at pagbabayaran. Akala ng mga tao makakalusot sila sa kasalanan nila. Wala namang pastor nangyayari sa akin eh. Tagal-tagal na eh, nakita mo. Hindi, pagbabayaran mo yan. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga lahat tayo mamamatay eh, whether we like it or not. Bawat tao dito sa lupa ay pagbabayaran ng kanyang mga kasalanan. Hindi lang sa kabilang buhay, makinig kayo, dito pa lang, binabayaran na ng tao ang mga kasalanan niya. Dahil ang Diyos, hindi natin pwedeng dayain.
Pwede mong lokohin ang asawa mo. Pwede mong lokohin ang pastor mo. Pero ang Diyos mo, hindi mo pwede lokohin. Kawikahan chapter 11 verse 31, ano sabi? Ang mga ginagawa ng mga taong matuwid dito sa mundo, sabihin natin dito sa mundo, ginagantihan ng kabutihan. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, may ganti na. Pakisabi mo sa katabi mo, dito pa lang sa mundo. Gayon din sa masasama at makasalanan, ganti sa kanila ay kaparusahan. Kaya kung sinasabi natin na sa kanilang pastor ako, magsisisi ako pag malapit na ako mamatay, di ba? No. Dito pa lang sa buhay na ito, ginagantihan na tayo. Kung ano itinanim natin, inaani natin. Consequence ng kasalanan. At ang problema, makinig kayo, hindi natin pwedeng alisin ang mga kasalanan natin. Kahit na anong gawin natin. Hindi natin ito pwedeng alisin at itago sa Diyos. Sabi ko nga kanina, pwede mong itago sa kapwa mo, kamag-anak mo. Pero sa Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat, hindi mo pwedeng itago ang mga kasalanan mo. Ang mga kasalanan natin. You know, we are all responsible and accountable to a holy and a righteous God. Pananagutan natin ang mga kasalanan natin. Kung hindi mabayaran ang mga kasalanan natin. Walang religion, walang self-improvement or works of morality na pwedeng makapag-alis na mantsa ng kasalanan sa mga puso nating bulok. Sabihin natin, bulok. And I will say without any fear of controversy, lahat ng tao na isilang dito sa mundo, ang puso ay bulok. Si Kristo lang ang isinilang dito na hindi bulok ang puso. Kaya nga, ano lang ang tanging solusyon para ang kasalanan natin ay hindi lang patawarin. Pag sinabing patawarin, ibig sabihin yung parusa ay hindi na ibibigay. Aalisin ng Diyos yung parusa. Ano lang ang tanging makapag-aalis ng parusa at makakatanggal ng mantsa ng kasalanan sa puso natin? Walang iba kundi yung magandang balita tungkol kay Kristo. Yun lang. Wala nang iba na matatanggal ang mga kasalanan natin at patatawarin tayo ng Diyos at makasama natin ng Diyos pagpakailan-kailan pa man. Alam niyo ang problema ng mga churches ngayon? Churches today do not address the real problem of people. Usually, ang mga preaching ngayon, yung mga problema sa pera, kalusugan, problema sa pamilya, sa relasyon sa iba, trabaho. Di ba na-share ko nga sa inyo na meron akong kilalang mag-asawa na yung anak nila, dinadala nila sa doktor, nilagnat ng ubod ng taas. Sa tuwing iba, dadalhin nila sa doktor, ang sabi ng mga doktor, ang sakit niyan ay UTI. Kaya binibigyan ng antibiotics para sa UTI. Pero pagbalik sa bahay, mawawala sandali ang lagnat, babalik uli, mas matindi pa. Ilang beses ibinalik sa doktor, yun din, UTI daw. Alam niyo, huli na, nung malaman nila, na ang tunay na sakit pala ng anak nila ay meningitis. Yung pobreng bata namatay, 11 years old. Ang mga churches ngayon, parang ganun, mali ang diagnosis. Sinasabi sa mga tao, problema mo, yung trabaho mo, wala kang pera. Hindi yun. Ang problema ng tao, kasalanan. At ang tanging solusyon sa kasalanan ng tao ay ang magandang balita tungkol kay Kristo. Wala nang iba. May mga tao na akala nila yung magpalit sila ng relihiyon, yun ang solusyon. Kahit saan kang relihiyon, magpunta. Sumama ka man sa mga saksi ni Pantong o sa iglesia ni Kulafu. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Amen. Aalis na ako sa born again. Babalik na ako sa Katoliko. Hindi yun ang solusyon.
ang solusyon ay ang magandang balita tungkol kay Kristo. Yun lang. Wala nang iba. Kumbaga sa isang nakadidiri at nakakapangilabot na sakit, yun lang ang antidote. Ano yun? Yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa krus. Yun lang ang tanging lunas ng ating mga kasalanan. Malaki man o maliit, palakpakan ng Diyos. Kaya nga alam nyo, mga kapatid, makinig kayo, no? Kapag kayo magbabahagi sa mga tao, huwag yung kung ano mga binabahagi natin. You go direct to the point. Kaya ka ganyan, dahil ikaw ay makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Naintindihan niyo po ba? Because that is the real problem of every person here on earth. At ang tanging gamot ay ang magandang balita tungkol kay Kristo. Yung magulang mo, yung asawa mo, yung mga anak mo. Yan ang problema, kasalanan. At ang tao, rebelde sa Panginoon. You know, rebellion is the mother of all sins. Ang pagre-rebelde ng tao sa Diyos. At ang taong walang relasyon sa Diyos, kahit na reliyoso yan, rebelde sa Diyos yan. At ang tanging lunas dyan ay ang magandang balita tungkol kay Kristo. Pangalawa, ang magandang balita ni Kristo ay tinuturo tayo sa tanging lunas sa problema ng kasalanan. That's it. Ang magandang balita ni Kristo ay itinuturo tayo sa tanging lunas sa problema ng kasalanan. Pag nag-share ka sa tao, ang problema mo ay kasalanan. Kanino mo ituturo? Kay Kristo. Hindi yun. Sumapi ka sa amin, maliligtas ka. Hindi yun. Sabi mo sa katabi mo, ituro mo kay Jesus. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Nakita nyo? Kanino may tuturo ang tao? Kay Kristo. Ikaw na nagkasala, makinig ka, tumingin ka sa akin. Wala kang ibang pag-asa kundi si Jesus. Kung sasabihin mo, Pastor, magpapakabait na ako, hindi mo kaya magpakabait. Ang pag-asa mo si Kristo. Sabi ni Pablo, tinanggap ko ang kautusang ito. Mula kanino? Mula sa Panginoong Hesus mismo. Ano sabi ng Galatia chapter 1 verse 11 to 12? Kaya alam mo, pwede natin pagkatiwalaan ang magandang balitang ito. Bakit? Sabi niya, mga kapatid, nais ko malaman ninyo na magandang balitang ipinangaral ko'y hindi kathan ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin na sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Kaya pwede nating panaligan, pwede nating sandigan yung mga katuruang ito dahil ang nagbigay nito kay Apostol Pablo at sa ibang mga apostol ay ang ating Panginoong Hesus. At si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Anong kaibahan ni Pablo sa ibang mga disciple at apostol ni Kristo? Si Pedro at yung ibang mga apostol, tinuruan sila ni Kristo nung si Jesus ay naging tao dito sa mundo. Pero si Pablo, tinanggap niya ang katuruan ito nung si Kristo ay nasa langit na. He was taught by the risen and exalted Christ. It was a direct revelation. Kay Pablo lang. Kapatid, tingin kay Pastor, si Kristo ngayon hindi na nagbibigay ng direct revelation sapagkat nasulat na ang buong Biblia. At kung meron mang pahayag ang Panginoon, nasa Bible po. Kaya maraming mga
mga maling paniniwala dahil sinasabi nila sa mga tao, ang Diyos nangusap sa akin. Nagkaroon ng direct revelation, hindi po. Ngayon po sa ating panahon, wala na po yun. Sapagkat kompleto na po ang Biblia. Kaya huwag kayong padadaya na may mga tao nagtuturo, sinasabi nila yung ganon. Alam nyo, bagamat itong mga taong ito, Biblia din ang ginagamit. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, si Manalo na iglesia, si Soriano ng dating daan, si Periol ng Portwatch, Pentecostal missionary, si Rene Carrillo ng Oras ng Himala, si Charles Taze Russell, yung founder ng Jehovah's Witness, si Joseph Smith ng Mormon. Bagamat sila gumagamit ng Biblia, pero alam nyo ba, sinasabi nila, ang Diyos ay nagpakahayag sa kanila at yung kapahayagan ng Diyos ay ipinapantay nila sa Biblia. Delikado po yun. Huwag tayo maniniwala doon. Pero si Pablo, sinabi niya, si Kristo mismo ang nagpahayag sa kanya. Direkta. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Pangatlo, sabi ni Pablo, ang magandang balita ni Kristo ang pinaka-importanteng katuruan na ibinigay ng Diyos. Sabihin natin, pinaka-importante. Ano ba pinaka-importanteng katuruan sa church? Ang magandang balita. Sabihin natin, pinaka-importante. Ang magandang balita. Verse 3, ano sabi? Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Nakikinig po ba kayo? Ang katuruan tungkol sa magandang balita is of first importance. Ito ang pangunahing importante sa mga dapat ituro sa mga Kristiyano. Kung meron tayong unang dapat matutunan, ay ang magandang balita. That is the foundation. That is the basic. Pwede ka ba mag-grade 6 na hindi ka dumaan sa grade 1? Kaya maraming dumadalo ng church ngayon, hindi maintindihan ang tinuturo ng pastor. Hindi maintindihan ang justification, yung sanctification. Hindi maintindihan yung adoption. Bakit? Hindi nila naintindihan yung pinaka-basic, yung magandang balita. Kaya alam nyo, nakakalungkot. Sa totoo lang, diretsahang sasabihin ko po, maraming dumadalo sa church ngayon nang hindi totoong ligtas. Dahil para maligtas ka, kailangan naintindihan mo. Hindi lang sa isip, kundi sa puso ang magandang balita tungkol kay Kristo. Pag hindi mo naintindihan ito, walang kaligtasan, mga kapatid. Di ba sabi nga ng unang Timoteo 2, ang kalooban ng Diyos ay ang tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Paano ka maliligtas kung hindi mo alam ang katotohanan? Kaya sad to say, ang daming dumadalo sa church na hindi talaga ligtas dahil siguro kasalanan din ng mga pastor kung ano ang tinuturo. Walang tinuturo kundi blessing, blessing, blessing. Alam niyo ba na may alam akong church, pinagmamalaki pa ng pastor? Sa loob daw ng isang taon, wala siyang itinuro sa kanyang kongregasyon kundi pagbibigay para umani. Biruin mo, 1 year natuturuan ka ng ganon? Hindi mo alam ang magandang balita? Kaya alam ninyo mga kapatid, kung tayo ay nasa church na tinuturuan tayo ng magandang balita, magpasalamat tayo sa Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Sabi nga ni Pablo, ito ang pinaka-importanting katuruan, di ba? Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, ano yung katuruan tungkol kay Kristo sa magandang balita? Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Anong kabayaran para mapatawad tayo at hindi tayo parusahan? Ano yun? Yung kamatayan ni Kristo.
At yung kamatayan ni Kristo ay nasulat sa lumang tipan. Sabi nga ni Pablo, ayon sa kasulatan. Sa Old Testament pa lang, ay prinopesiya na, hinula na ang Kristo'y mamamatay. Alam niyo ba na ang Biblia tungkol kay Kristo, wala nang iba? Pag magturo ka sa Old Testament, makinig, na hindi mo isisentro si Kristo sa pagtuturo mo. Makinig, lalo na yung mga nagtuturo. Ang dami kasi nagtuturo ngayon, ang lakas ng loob sa Old Testament magturo. Pero hindi si Kristo ang nakasentro. Pag hindi mo isinentro si Kristo sa Old Testament, yung itinuturo mo, walang kapangyarihan yon. Wala yung kabuluhan. Dahil ang Old Testament, lahat ay hula tungkol kay Kristo. At ang bagong tipan ng New Testament, ito ang katuparan ng mga hula tungkol kay Kristo. Ano yung magandang balita na si Kristo hindi lamang namatay dahil sa ating kasalanan? Bilang kabayaran ng kasalanan, siya'y nabuhay muli. Bakit? Bakit siya nabuhay muli? Sapagkat yun ang patotoo na yung ginawa niyang pagbabayad ng kasalanan sa krus ay tinanggap ng Amang Diyos sa langit. Dahil kung hindi tinanggap, hallelujah! Dahil kung hindi tinanggap ng Amang Diyos sa langit, ang ginawang kabayaran ni Kristo ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, si Kristo'y mananatiling patay, hindi na mabubuhay. Pero kaya siya nabuhay muli, sabi nga ni Pablo, for our justification, para tayo mapawalang sala. At yung katotohanan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay maguli ay nasa lumang tipan. At ang bagong tipan, ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan. Kaya alam po ninyo mga kapatid, lahat ng nasusulat sa Bible ay tungkol kay Kristo. Christ is the center of the Bible. We must approach the Bible with Christ as the center. Sa tuwing bubuksan mo ang Biblia mo, ilalagay mo sa isip at puso mo, si Kristo ang pinakasentro ng Biblia. Lahat ng mga sacrifices, lahat ng mga pagsamba, lumang tipan, bagong tipan, it only points to one divine person. It only points to Jesus Christ. Wala nang iba. Kaya kami dito, pag mangangaral kami, hindi kami mangangaral na hindi si Kristo nakasentro. And I will be bold enough to tell you, tingin kay Pastor, pag kami nangaral dito na hindi si Kristo ang sentro ng aming pangangaral, maghanap na kayo ng ibang church. Better look for another church. Naintindihan niyo po? Huwag kayo nakatingin na porke yung pastor magaling mangaral, yung pastor maraming alam sa Biblia. Alam mo, pwedeng ang mangangaral maraming alam sa Biblia, pero hindi nakasentro kay Kristo. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. Dahil ang magandang balita, wala nang iba, si Kristo ang magandang balita. Kaya nga, I come to the fourth and last. Ano ang magandang balita? Ang magandang balita ni Kristo ay siya. Sabi mo, siya. At ang kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Ang magandang balita, hindi yung financial o material blessing. Hindi po yun. Ang magandang balita, yung kanyang kamatayan at pagkabuhay maguli at tanging kabayaran ng ating mga kasalanan, hindi natin kayang bayaran kahit na anong gawin natin. Kaya ikaw na nandito ko iniisip mo, kaya mong bayaran ng kasalanan mo, nagkakamali ka. Ang tanging lunas sa problema natin sa kasalanan. Alam mo ang kasalanan kasi, mga kapatid, makinig kayo ha, hindi lang yung mga ginagawa natin. Ang kasalanan yung nakaugat sa atin. Kaya tayo gumagawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay nakaugat sa atin. Minana natin kay Adan. Hindi mo kayang tanggalin yung ugat na yan ng kasalanan sa iyo. Tingin sa akin.
Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang gawin. Mag-fasting ka pa. Araw-araw ka magsimba. Araw-araw kang manalangin. Hindi mo kayang gawin yan. Ang dapat mong gawin, isuko mo ang buhay mo. Kay Kristo, wala nang iba. Amen. Kaya nga, ang buhay na walang hanggan, hindi lang yung pupunta ka sa langit, ang buhay na walang hanggan, ay yung tinanggap mo, yung buhay ng Diyos nakaugat sa iyo. Kung dati nakaugat ang kasalanan sa atin, pag sumampalataya ka kay Kristo, ang mag-uugat sa iyo, hindi na yung kasalanan. Ang Diyos nang mag-uugat sa buhay mo. Amen. Kaya nga mapapansin mo ang tao, pag nag-ugat na ang Diyos sa buhay niya, hindi na kasalanan. Kahit na hindi mo ayain sa church yan, pupunta mag-isa sa church yan. Hindi mo na kinakailangan kalad ka rin pa yan. Pag ang Diyos ay nag-ugat sa puso ng tao, magsisimula na magbasa ng Bible yan. Magkakaroon na ng bagong desire yan. Yung mga bagay patungkol sa Diyos, dati pag nakaugat tayo sa kasalanan, hindi natin hinahanap. Tanungin kita, hinahanap mo ba ang Diyos at ang mga patungkol sa Diyos? Pag ikaw ay nag-ugat sa Panginoon, inalis na yung ugat ng kasalanan sa iyo, magsisimula ka ng hanapin ng Diyos. Mababago yung mga desires natin, yung mga pinapakinggan mo, pinapanood mo, mga binabasa mo. Maski yung mga kaibigan mo, pag nag-ugat ang Diyos sa iyo, mababago pati yung mga barkada mo, mga kaibigan mo. Alam mo kasi kung bakit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Lahat ay bago na. Yun ang katotohanan. Kaya nga mga magulang ko at mga kapatid, ang magandang balita ni Kristo ay siya at ang kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Huwag kayong maniniwala sa yung mga inaano nila sa church ngayon, yung mga, minsan kasi may mga aayain kayo, yung mga feathers, habang nag-worship daw kayo, may bababang mga balahibo ng anghel. Huwag kayong naniniwala doon. Huwag kayong maniniwala doon sa mga gold dust. That's not true. Hindi yan ang magandang balita. At maraming mga pastor ngayon pumupunta na pa ng abroad, hindi talaga si Kristo hinahanap. Ang hinahanap nila yung may taas ang sarili nila. At kung paano kikilitiin nila ang mga tenga na nakikinig. You don't have to go abroad. All you have to do is hanapin mo si Kristo. At kapag hinanap mo si Kristo, magpapakahayag ang Panginoon sa iyo. Yun ang hanapin natin, mga kapatid. Tandaan natin, ang magandang balita ay si Kristo. At sa aking pagtatapos, sa mga tunay na alagad ni Kristo, I'm not calling you Christians only. Makinig, tingin sa akin. Alam niyo ba na sa New Testament, 3 beses lang tinawag ang mga mananampalataya na Christian? Pero, tinawag ang mga mananampalataya na alagad o disciple 268 times. Sa lahat ng mga alagad ng Panginoon, ibahagi nyo ang magandang balitang ito. Una, sa inyo mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga tao nakakasalamuha mo, huwag kayo mag-share ng ibang magandang balita. Dahil ang magandang balita, yung kasalanan ng tao, meron ng solusyon. Kasalanan na hindi niya kayang tugunan, kasalanan na hindi niya kayang makaalis o alisin, meron ng solusyon, yung magandang balita ni Kristo. Ibalita niyo si Kristo. Yung kanyang kamatayan at pagkabuhay maguli. Tandaan po ninyo yan. Alam mo, ang trabaho natin, makinig, ang trabaho natin, ibahagi magandang balita. Pero ang trabaho ng Diyos, magligtas. Hindi natin trabaho magligtas. Makinig, hindi mo trabaho magligtas, trabaho ng Diyos yun. Ang trabaho natin, i-share ang tamang magandang balita. At sa pagbabahagi mo ng magandang balita, hindi mo alam ang gagawin ng tao doon, ng Diyos sa taong yun. Kahit na ang taong yun ang pinakamasama, pinakapusakal. Pero kapag yun ay tinawag ng Panginoon, hinipo ang puso nun, yung taong yun, na dating anak ng demonyo, ay magiging anak ng Diyos. Yun ang magandang balita.
At sa sino mang naririto bago ko ibigay ang mikropono kay Brother Ed, ito sasabihin ko sa iyo. Kung iniisip mo na may ibang paraan para masolusyonan ang pinakamalaki mong problema, ang kasalanan, sasabihin ko sa iyo ito. Tanging ang magandang balita tungkol kay Kristo ang katugunan sa mga kasalanan mo. Ano yung magandang balita? Si Kristo namatay para sa iyo. At nabuhay siya maguli para ikaw hindi lang mapatawad, kundi mapawalang sala ka. At ituring kang matuwid ng Diyos. At pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan. Ang magandang balita po, mga kapatid, makinig kayo. Ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. At sa sino mang pagkalooban niya nito, hindi na mawawala ang buhay na walang hanggan na ito. That is the good news. Sa lahat ng naririto, wala kang katiyakan na ikaw ay may kaligtasan. Aminin mo sa Diyos na ikaw ay nagkasala. Hindi mo nasunod ang kanyang mga utos. Huwag mo ituring ng sarili mo mabuti ka dahil walang mabuti kundi ang Diyos. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo. Talikuran mo. Sabihin mo sa katabi mo, talikuran. Talikuran. Dikit sa lahat, isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Gawin mo siyang Panginoon. Pahayag mo na siya anak ng Diyos na buhay. Siya ang Kristo. Siya ang Panginoon na namatay sa krus at nabuhay maguli. Gawin mo siyang Panginoon na simula sa araw na ito, susundin mo na siya. Siyang gagawin mong hari na paupuin mo sa trono ng puso mo. At yung manibela ng puso mo na dati ikaw ang nagmamaneho, katulong mo ang dyablo, bitawan mo na. Ibigay mo kay Jesus ang manibela ng puso mo. Purihin ng Diyos sa kanyang kalwalatian ngayon at pagpakailangan. Amen. Dadako na po tayo sa pagkakaloob.